hindi kami matitigil talaga, mga kababayan, sa issue ng pagtanggap ng grupo ni PRRD dito sa isang tao na nagngangalang Vic Rodriguez at siya ay accepted na tunay na opposition. Kasi para sa amin po, tingin namin ito ay isang pakawala talaga ni Marcos. Wala pa kaming naririnig na personal na attack ni Vic Rodriguez kay Marcos. Puro pahaging lang, pero kung tanungin mo siya, ikaw ba'y magsasabi ng totoo tungkol sa paggagamit ng droga ni Marcos? Umiiwas siya. Instead, sinasabi niya na hair follicle test daw. Pero hindi niya ini-specify, hindi niya pinapanawagan na, Marcos, pare Marcos, magkaibigan tayo, magpa-hair follicle test ka. Parati niya sinasabi na mga government official magpa-hair follicle. Wala siyang specific. Tapos, nagdududa po kami kasi siya ang alagad ni Marcos Siya ang inuutusan ni Marcos. Nung nagpa-drug test si Marcos while he was running for president, mga kababayan, siya ang nag-reveal na nagpa-drug test daw si Marcos, pero limitado lang doon sa cocaine at siya mismo daw ang nag-distribute. So, hindi ba rin tayo magkapag-isip kung ikaw ang inutusan, ikaw rin yung palagay ko nakipag-usap din sa St. Luke's Hospital na ayusin nyo lang yan ayusin nyo yung result, or hindi ba siya pwedeng maglagay doon sa mga technician na ang resulta ay maging negative? Paring anong in other words, hindi transparent yung yung excuse niya na yun Oo. Marami, it leaves more questions than answers, no? Kasi tinanong siya, sabi niya hindi ko alam, pero ako nagdala ng result at inano namin sa taong bayan na hindi siya gumagamit ng droga, negative siya. And yet he claims that he's very close over many months, no? Dito kay Marcos. Pinakamalapit siya. Siguro, pangalawa na lang kay Lisa Araneta. It leaves a bad taste in our mouth to see him yung narrative niya in a stage and we be with the president. And ako, I feel bad because mahal na mahal ko yung ating Pangulo. Nagserbisyo po ako dyan. At ito, nagserbisyo doon sa kalaban na kay Marcos. Tapos, ngayon, ginugoyo niya na tunay siya na opposition. Bigla siya nasa front seat. Na front seat. Pero ang alam namin sa ilalim, may mga inaayos siya dyan. Unang-una, yung puting buhok. Alam mo kasi, masakit din sa mga tunay na nagmamahal kay President Duterte at tunay na naniniwala na si President Duterte he was on the way to denounce the government and eventually establish a people power. Nung unang-una pa lang rally, mga kababayan, sa Davao, klarong-klaro na ang daming tao at saka palaban ng ating dating Pangulo. In fact, it was at that time that he revealed that Marcos was a drug addict, that he was willing or threatened Marcos that baka susundan mo yung tatay mo doon sa Hawaii. You will suffer the same fate as your father. Yun ang nandun sila Harry Roque, nandun sila Glenn Chong, pero ngayon, lumabas na wala sila Harry Roque, na wala sila Glenn Chong, ang nanatili itong pakawala ni Marcos.
at nakaangat pa as a candidate. What would prevent us from thinking na ito ay sinabihan lang ni Marcos, Vic, diyan ka lang pare. Pero sasaluin kita sa last hour. Itutulak kita sa COMELEC na maging senador ka. Pero pangit kasi, dahil galit na yung asawa ko at maging senador ka dito sa grupo namin. Diyan ka lang muna. Pero akong bahala sa'yo. Iaangat kita sa last hour. Kasi malaking pinagsamahan natin at saka may utang na loob ako sa'yo. What will prevent Marcos to do that? When they are best of friends. Kaya nakakaduda. Because dalang-dala na kami ng mga loyalist kay PRRD na sa mga betrayal ng mga tao na tinulungan niya na maging somebody, pero nung nawala na siya sa poder, saan ngayon? Unang-una, itong Tolentino. Alam mo, itong Tolentino, mga kaibigan, nilagay ni Noynoy Aquino yan sa MMDA. Tao ng yelo yan. Pero, nag-ambisyon tumakbo pagka-senador. Nung termino niya sa MMDA, doon nagkaroon ng mahigpit na traffic sa EDSA. Oo, pinakamahigpit na traffic. At the same time, he was eyeing for the Senate. Kaya lang sinipa siya ng Liberal Party dahil may isang rally na nagdala siya ng mga malaswa ng mga babae. Dancers. So, mga dancers, mga ano. Kaya, hindi siya nanalo. Tapos, bigla na lang, nasa kay Duterte na pala. Galing sa yelo, na kay Duterte na pala. Binitbit na. At mayroong nagbitbit sa kanya, nakasakay pa, nagiging political advisor pa. Tapos, pinagkatiwalaan ni Duterte, nag-ambisyon na naman na maging senador. In fact, he was kulelat in the Senate previously dahil hindi siya akseptado ng taong bayan. Tapos, nung tinaas na ni Duterte at naging senatorial candidate siya, paikot-ikot doon sa mga disaster, tinaas ng kamay at only then nanalo siya pagka-senador. Pero first thing pa lang na nawala na si Duterte, kumampi na sa mga kalaban ni Duterte. At where is he now? This guy by the name of Tolentino. And what would prevent this Vic Rodriguez after he wins? Under the auspices of the opposition, mga kababayan. What will prevent him from not going back to Marcos? Balik ako, saglit lang kay Francis Tolentino. Actually, panahon pa ng Duterte, inabandon na niya si Duterte. Kasi yung independent foreign policy ng Duterte, binayolate na ni Francis Tolentino. Nag-pro-America na siya, naging spokesman na siya ng mga kano. We're just saying that what would prevent this guy, originally a Marcos loyalist, like Tolentino, a yellow loyalist, and this Vic Rodriguez, a Marcos loyalist. What if he is able to win secretly upon Marcos' instigation to make him win? Will not support Sara Duterte in the impeachment complaint, pare. Which is baka Trojan horse. Do you really think Tolentino will support Sara Duterte? That now that he is, if he wins, but it's just unfortunate that nakalma ito, kulelat ngayon sa survey itong si Tolentino, with due respect. So, this brings us to Vic Rodriguez. Sino ba itong Vic Rodriguez na ito? Why are we continuing to let the public know of the real character of this Vic Rodriguez? Tingnan natin po ito. Anong pinagsasabi nito?
talaga ang nangyari? Bakit sila ay naghiwalay ng landas ng Pangulong Marcos? Siya ba ay nag-resign? Siya ba ay tinanggal? At ano ang dahilan? Ba't sila ay nagkatampuan at naghiwalay? Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya, hindi sa inyong programa but sa inyong stasyon. Opo. At sinasabi niya na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap neto, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino, ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo. At kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Ayun. Na merong may seal. Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan Oo nga, ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa iyo. Ayan. Pwede ba nga pasirox yan? Papoto. Oo, Xerox talaga. Pati ito, aking Ayun, appointment, malinaw. original Ayan, papel. Pwede bang, Pam, Marlon, pwede bang Malu, ha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint, kahit dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. Mga tinutulan daw niya, yung mga kamag-anak, the best and the brightest. Naniniwala ba kayo nito? Sa sinungaling na ito? Unang-una, wala namang nagsasabi na hindi totoo yung Administrative Order Number 1, creating a position of a Chief of Staff. Because that administrative order is unnecessary because in the past, interchangeable yung Chief of Staff or Executive Secretary. Sa mga dating mga presidente, walang Executive Secretary, mayroong Chief of Staff. So, hindi na yan something to be reckoned with. Mr. Vic Rodriguez, sir, hindi po totoo na hindi kayo tinanggal. You were really removed because you were involved in the sugar fiasco. Pinaimbestigahan nga kayo ng Senado at doon natuklasan na there was a boo-boo on your part. At sinakripisyo na nga sila Leocadio Sebastian. Yusek Sebastian, yung isang yung limang PRA board. sinakripisyo dahil napakalapit mo kay Marcos when in fact you were the one responsible for the fiasco. Pero at the end of the day, lumabas pa rin yung katotohanan na incompetent ka to be executive secretary.
maraming nakarating kay Marcos na hindi ka talaga competent. Tapos sasabihin mo, pinipili mo yung the best and the brightest. Yung walang kamag-anak. Paano naman si Pastrana? Kamag-anak ng kamag-anak mo yan. Ito, pakinggan natin itong tungkol kay Pastrana. Appointment as PPA General Manager in question. Ito lang, tatanong namin sa iyo. Okay. Christopher Pastrana's appointment as PPA General Manager in question. Traditionally, the new administration were given few months or enough time to be accustomed and settled in, but tendencies start rearing their ugly heads. And that is exactly what happened when incoming Executive Secretary Vic Rodriguez announced the appointment of Christopher Pastrana as General Manager of the Philippine Ports Authority. The appointment reportedly caught the two other members of the screening committee, Naida Angpin and Anton Lagrimeo, by surprise. More importantly, the appointment was announced at the same time as that of incoming DOTR Secretary Jimmy Bautista, even before the latter has even accepted. And that was critical because the PPA is an agency attached to the DOTR. Such should have been vetted with him, meaning Bautista. That courtesy was extended to incoming Finance Secretary Benjoc, who had a say in the appointments of the respective heads of BSP, BIR, and BOC. In other words, nilaktawan niya yung ulo ni Jimmy Bautista. But not in the present case of PPA. And the plot thickens once one starts going deeper to find out who Pastrana is and who is his business partner. Ito na po. Ito na po. Pastrana is the president of two companies, Archipelago Philippines Ferries Corporation and the Philippine Archipelago Ports and Terminal Services and Phil Harbor Ferries and Port Services. Archipelago owns Fastcat Ferries, while Philippine Archipelago operates port terminals. Tingnan mo. Yung si Pastrana, doon pa lang may conflict of interest na. Kung ang sinasabi mo, Mr. Rodriguez, na pinagampanan mo yung hinihimay mo yung mga appointments, dito pa lang bigo ka na. Kaya nabisto dahil you were not a team player. Mayroong kinreate na screening committee, pero alam mo, maraming nakakarinig noon nung umpisa na, ako namang responsible sa victory ni Marcos So I should I should act like a little president, and I will hold the influence and power in the appointment. Kaya ang dami mong in-appointment, may mga allegations pa nga of fraud and alam mo na, mga under the table reports na yung mga ibang ina-appoint mayroong halaga na pinapalit. Pero matrikula. Matrikula. Ika nga. Pero at the end of the day, yung sinasabi mong pinirmahan original, totoo po yan. We are not questioning that. Pero yan, dahil sinipa ka at kaibigan mo, best of friend kayo ni Marcos, pinakiusapan mo si Marcos, sir, wag na lang akong alisin para makabawi po ako. Baka pwede mong bigyan ako ng ibang pwesto na makabawi man lang ako. Sino ba ang nag-draft nung wala namang iba. administrative order? Siya ang nag-draft noon at pinapirma niya kay Marcos dahil best of friends naman sila Kaso, hindi nakalusot sa asawa. At nag-alboroto yung asawa. Mayroon pa ngang kwento na paalis si Marcos kasama yung asawa abroad. Doon sa aeroplano, nalaman ng asawa na pinuslit pala yung appointment nito at sinapok daw si Marcos. Well, whether that is true or not, yan ay kumalat. Galing kay Ginang Maharlika yan. Yan na
kaibigan itong Vic Rodriguez. So, sir, wag naman nating guyuhin ang public. Totoo na tinanggal ka, pero dahil nga malambot ang puso ni Marcos or hindi niya maatim na maalis ka, ginawan ka ng paraan. Parachute. O parang at the expense of others, gustong gawin ni Marcos na makalusot ka sa hiya na tinanggal ka as executive secretary. At because of that, sabi ni Marcos, Vic, gawa ka nga ng mag-research ka dyan kung paano kita pagbigyan. So, ginawa ng Vic Rodriguez yung draft ng executive order, which is redundant because in the past, may na-appoint na talagang executive secretary without any executive order. So, kaso, minalas ka lang, natuklasan ng asawa at ayaw niya talaga sa'yo. At saka yung chief of staff, mayroon ka ng presidential management staff, mayroon ka pang cabinet secretary. Redundant na. Redundant na. It did not set well with the other officials of Malacanang. Dapat nagpa-PMS. Mayroon na tayong executive secretary, bakit naggawa pa si Vic Rodriguez na position ng court chief of staff. So yun po, Mr. Vic Rodriguez, yun ang katotohanan. Huwag mong lukuhin si Bubuet, yung kanyang kasama, huwag mong lukuhin yung kaibigan natin si Deo dahil hindi yun na issue. Ano ba yan? Ginugulo mo yung issue. Ang issue dyan, talagang ayaw na ng asawa at walang magawa yung husband who has maintained friendly and personal relations with you. And kami, naniniwala kami na hanggang ngayon, chami-chami pa rin kayo ni Marcos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.